Nagpapatuloy pa rin ang pagkakaloob ng tulong ng iba't ibang grupo para sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Isang religious group mula sa Korea ang nagsagawa ng relief operations para sa naapektuhang pamilya sa Tacloban City. Narito ang ulat ni Hazel Ann Salubon. Mahigit isang buwan matapos manalasa ng Super Typhoon Yolanda, ay hindi pa rin tumitigil ang pagdagsa ng tulong sa ating bansa. At dahil na rin sa matinding pangangailangan ng iba nating kababayang naapektuhan ng bagyo, ay nagsagawa ng relief operation ang isang Korean religious group sa Makati para sa mga sinalanta ng kalamidad. Sa pinagsama-samang tulong ng iba't ibang sangay nito at financial assistance mula sa Korea, ay makapagbibigay sila ng kulambo, trapal, banig at mga pagkain sa tinatayang 600 hanggang 700 pamilya sa 2 barangay sa Tacloban City. Sa katunayan, hindi ito ang unang beses na nagbigay sila ng tulong sa bansa. Dahil maging noong mga nakaraang kalamidad, ay naghatid din sila ng tulong sa ating mga kababayan. 태풍 피해로다가 지금까지 여러 번 우리가 필리핀 사람들을 그때그때 매년 도왔지만 이번에는 조금 더 규모가 크게 돕고 있는 것입니다. This is not the first time actually. We have been helping people whenever there was a typhoon, but this is the biggest ever. Sa ngayon ay pinaghahandaan nila ang pagbisita at pag-aabot ng relief goods sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda at tiwala din ang kailangan na madaling makakabangon ang Pilipinas sa nangyaring kalamidad. 나는 필리핀 사람들의 그 잠재적인 부활의 능력을 믿어요. 필리핀 사람들은 어떠한 어려운 환경 가운데서도 Filipino people are positive people, and I know that they have the ability and the power to kick back and to relieve this kind of pain. And I know that they have the ability to revive themselves. I know that they are people who can smile and laugh even during these calamities. So, and I also know that Filipino people have helped Korea during the Korean War, the June 25 Korean War. And 7,500 Filipino people soldiers have come to Korea to help us. So in return, we will continue to help the Filipino people who have been the victims of Typhoon Yolanda. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Hazel Ann Salubon.